I hereby declare an emergency martial law in order to defend the Free Republic of Korea from the threat of North Korean Communist forces. South Korean President Yoon Suk-yeol nagdeklara ng emergency martial law. Nitong Disyembre 3, 2024, isang kontrobersyal na hakbang ang ginawa ni Pangulong Yoon Suk-yeol ng South Korea nang ideklara niya ang martial law sa bansa. Ang desisyong ito ay nagdulot ng matinding diskusyon at pagkabahala hindi lamang sa loob ng bansa, kundi pati na rin sa pandaigdigang komunidad. Ano nga ba ang tunay na dahilan sa pagdeklara ng martial law? Dahil ba ito sa banta ng mortal na kaaway, ang North Korea? May mas malalim pa kayang motibo sa likod ng biglaang hakbang na ito ni Pangulong Yoon Suk-yeol? Yan ang ating aalamin. Ayon sa ulat, si Pangulong Yoon ay nagpahayag ng batas militar bilang tugon sa lumalalang tensyon sa politika at panlipunan sa bansa. Binanggit niya na ito ay isang hakbang na kinakailangan upang mapanatili ang kaayusan at protektahan ang seguridad ng Estado. Subalit marami ang nagtaas ng kilay sa kadahilanang ito dahil tila wala namang malinaw o matibay na banta na makapagdudulot ng kaguluhan na hindi kayang tugunan ng mga ordinaryong mekanismo ng Estado. Matapos ideklara ni Pangulong Yoon Suk-yeol ang emergency martial law noong huling bahagi ng Martes, sinasabing ginagawa niya ito upang protektahan ang bansa mula sa mga banta di umano na dulot ng North Korea at inakusahan ang oposisyon bilang mga puwersang kontra-Estado. Kasunod ng anunsyo ni Yoon, inanunsyo ng militar ang isang serye ng mga hakbang, kabilang ang pagbabawal sa lahat ng aktibidad na pampolitika at ang pagsailalim ng lahat ng media sa kontrol ng Martial Law Command. Ngunit ilang oras lamang ang lumipas, bumoto ang parlamento laban sa utos habang napapalibutan ng mga nagpoprotesta at pulis. Ang desisyon ni Pangulong Yoon ay tila konektado di umano sa patuloy na mga protesta laban sa kanyang administrasyon. Maraming sektor sa lipunan kabilang na ang mga unyon ng manggagawa, mga estudyante, at iba pang mga grupo ang nagpakita ng pagkadismaya sa mga pulisiya ng gobyerno, partikular na ang tumataas na gastos sa pamumuhay, kawalan ng trabaho, at iba pang isyong pang-ekonomiya. Ang mga protesta ay lumaganap sa iba't ibang lungsod, kabilang ang Seoul, na siyang sentro ng politika at ekonomiya ng South Korea. Ididiniin na ang batas militar ay naging mitya rin ng mas malawakang diskusyon sa kalayaan sa pamamahayag at karapatang pantao. Ilan sa mga opisyal ng gobyerno at leader ng oposisyon ang nagsasabing ang deklarasyon ay maaaring bahagi ng estratehiya ni Yoon upang patahimikin ang mga kritiko at palakasin ang kanyang kontrol sa gobyerno. Mga sanhi ng deklarasyon. Marami ang nagtatanong kung bakit umabot sa puntong kinakailangan umanong magdeklara ng batas militar. Narito ang ilan sa mga itinuturong dahilan. Una, lumalalang krisis ekonomiko. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pag-aalsa ng mamamayan ay ang tumataas na presyo ng bilihin at ang tumitinding kahirapan. Sa nakalipas na taon, maraming Timog Koreano ang nakaranas ng pagbagsak ng kanilang kapangyarihan sa pagbili dahil sa inflation at tumataas na utang ng sambahayan. Ikalawa, krisis pampolitika. Ang administrasyon ni Yoon ay nasangkot din sa ilang kontrobersya, kabilang na ang umano'y katiwalian at kapalpakan sa pamamahala ng mga natural na sakuna. Yung mga isyong ito ay nagbigay daan sa pagbaba ng kanyang popularidad at ginamit ito ng oposisyon upang magpasiklab ng mas matitinding protesta. Ikatlo, pagtaas ng mga anti-gobyernong protesta. Ang mga demonstrasyon laban sa administrasyon ay nagiging mas malawakan at marahas na nagudyok sa gobyerno na magpatupad ng mas mahigpit na hakbang. Ang deklarasyon ng batas militar ay itinuturing ng marami bilang isang desperadong hakbang upang kontrolin ang sitwasyon. Mga impluwensya sa kasaysayan. Hindi bago sa kasaysayan ng Timog Korea ang batas militar. Ang bansa ay nagkaroon ng ilang serye ng authoritarian regimes noong mga nakaraang dekada bago ito naging isang ganap na demokratikong estado noong 1987. Isa sa mga pinakakilala ay ang rehimeng militar ni Park Chung-hee noong 1960s hanggang 1970s na nagbigay daan sa mabilis na industrialisasyon ng bansa, ngunit nagdulot din ng malawakang paglabag sa karapatang pantao. Ang kasalukuyang deklarasyon ni Pangulong Yoon ay tila nagsusundot sa mga alaala ng madilim na kabanatang ito ng kasaysayan. Maraming aktivista ang nagsasabing ang aksyon ng Pangulo ay isang pag-atras mula sa matagal ng pakikibaka para sa demokrasya. Reaksyon ng publiko
politiko at pandaigdigang komunidad. Sa loob ng bansa, ang deklarasyon ay nagdulot ng matinding dibisyon. Ang mga sumusuporta sa administrasyon ay naniniwalang kinakailangan ito upang mapanatili ang kaayusan, lalo na't may mga ulat ng lumalaking banta mula sa mga aktivistang grupo. Subalit karamihan sa mga mamamayan, pati na ang mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao, ay mariing tinutulan ito. Ayon sa mga ulat, ilang media outlets ang inutusan ng gobyerno na suspindihin ang kanilang operasyon o limitahan ang kanilang pag-uulat. Ito ay agad na kinondena ng mga organisasyong pandaigdig tulad ng Amnesty International at Human Rights Watch na nagsabing ang mga hakbang na ito ay malinaw na pag-atake sa kalayaan sa pamamahayag. Samantala sa pandaigdigang entablado, ilang mga bansa tulad ng Estados Unidos at mga kasaping bansa sa European Union ang nagpahayag ng kanilang pagkabahala. Ang Timog Korea ay kilala bilang isang matalik na kaalyado ng mga bansang ito. Kaya't ang biglaang pagbabago sa kalagayan ng demokrasya sa bansa ay itinuturing na banta sa regional stability. Mga posibleng bunga ng deklarasyon. Ang deklarasyon ng batas militar ay magdudulot ng iba't ibang epekto sa politika, ekonomiya at seguridad ng Timog Korea, paglago ng diskontento ng mamamayan. Ang pagsupil sa karapatang pantao at kalayaan sa pamamahayag ay maaaring magresulta sa mas malawakang protesta. Ang mamamayan, lalo na ang kabataan, ay maaaring mag-alsa laban sa gobyerno na maaaring humantong sa mas matinding sagupaan. Epekto sa ekonomiya. Ang pagdedeklara ng batas militar ay nagdudulot ng kawalan ng kumpiyansa mula sa mga dayuhang mamumuhunan. Sa isang ekonomiyang umaasa sa global trade, ang ganitong hakbang ay maaaring magdulot ng malubhang epekto sa kabuhayan ng mga mamamayan. Pagbago ng relasyon sa pandaigdigang komunidad, ang desisyon ni Pangulong Yoon ay maaaring magresulta sa pagkasira ng relasyon ng Timog Korea sa mga demokratikong bansa na maaaring magdulot ng diplomatikong pag-iisa, kinabukasan ng demokrasya sa South Korea. Ang deklarasyon ng batas militar ay isang malubhang hamon sa demokrasya ng Timog Korea. Ang bansang ito, na dating modelo ng demokratikong transition sa Asia, ay muling humaharap sa isang pagsubok kung paano nito maipagtatanggol ang mga kalayaang nakamit sa nakalipas na dekada. Habang nananatiling matibay ang paninindigan ng maraming Timog Koreano laban sa diktadura, mahalagang mapanatili ang dialogo sa pagitan ng gobyerno at mamamayan upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Ang hamon ngayon ay kung paano babalansehin ang seguridad at kaayusan nang hindi sinasakripisyo ang mga prinsipyo ng demokrasya. Ang kinabukasan ng Timog Korea ay nakasalalay sa kakayahan nitong resolbahin ang mga ugat ng kasalukuyang krisis. Sa huli, ang tunay na kapayapaan at kaayusan ay matatamo lamang kung ang bawat sektor ng lipunan ay may pagkakataong makilahok sa isang bukas at makatarungang proseso ng demokrasya. Bagamat ang North Korea ay isang palagiang salik sa kalagayang seguridad ng South Korea, ang deklarasyon ng batas militar ay hindi tuwirang nakaugnay sa anumang partikular na aksyon mula sa Hilaga. Sa halip, ito ay pangunahing tugon sa panloob na tensyon at kaguluhan sa lipunan. Gayunpaman, ginamit ni Pangulong Yoon Suk Yeol ang naratibo ng pambansang seguridad, kasama ang banta mula sa Hilaga, upang bigyang katwiran ang kanyang kontrobersyal na hakbang. Ikaw, sa iyong palagay, ano kaya ang tunay na dahilan sa pagdeklara ng martial law? I-komento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.